Nakagat po ng kambing yung mga bagong tanim nating takunan dwarf. Naputol-putol yung dahon. Ano ba dapat natin gawin? Mga ka-agri, sige po, sagutin po natin yung mga katanungan na yan sa araw na ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Mga kanyog, pag yung kambing natin ay nakakagat ng mga dahon ng mga bagong tanim nating mga takunan dwarf, sigurado po yung mangyayari sa ating mga nyog may stunted po talaga. Parang ayaw lumaki, parang ayaw lumabas yung mga bagong tubo, lalo na po yung pinaka-top na leaves ng ating bagong tanim na mga nyog yung nakagat ng kambing. So may dapat talaga tayong gagawin dyan para po hindi ma-stunted, hindi ma-stagnant ang paglaki ng ating mga takunan dwarf. Una po gawin natin, i-cut po natin yung lahat, yung mga matama ng bunganga ng ngipin ng kambing, mapasanga o dahon man yan ng bagong tanim na nyog. Cut po, i-cut natin yan. Dapat inaka-disinfect yung ating mga cutting tools, kutsilyo or gunting. Yun po, unang gawin, i-cut na po yan, i-cut. Hindi po yung puputulin yung puno, yung hanggang dyan lang, at least mga 1/2 inch mula sa top ng naputol na mga kagat ng ating mga kambing. Yung pangalawang gawin po, pag ganyan po na nasa open space, may nagagalang kambing, mag fencing po tayo ng ating mga nyug. Maglagay tayo ng tree guard at fencing, at kung pwede po ay palibutan po ng screen, kung may screen po tayo, kasi yung kambing natin paborito rin po yung dahon ng nyug, pasasaan ba't kakakatin at kakainin pa rin pag naka free range yung ating mga kambing. So mag fencing, yun po yung pangalawang gagawin natin. Yung pangatlong gawin natin mga ka-agri sa ating mga nyug, pag nangyari yon ay maglagay po tayo ng fertilizer, kasi talagang hindi maganda sa nyug yan pag nangyaring ganyan. Mag fertilize po tayo, mapa commercial man yan, mapa organic man yan. Yung isa sa pinaka-recommended po natin ay yung mga agricultural salt, gali po ng ating PCA o ating Department of Agriculture, kasi po may mga binibenta o pinamimigay yung mga ating mga sangay ng Department of Agriculture halos buong Pilipinas, lalo na po galing sa PCA. Yun po mga ka-agri, dito sa atin nakaabot yun dito. Yun po yung gagawin, mag-fertilize po, hindi po kailangan mag-spray, mag-fertilize, kasi kailangan mapakalabas yung bagong roots, makakain ng bagong nutrients po, para po biglang lalabas yung bagong usbong ng ating takunan dwarf. Kasi po itong takunan dwarf dito sa ating likod, sa loob po kasi ng tatlong taon, basta puspusan po yung pag-manage dito, in 3 years time po magbubunga po siya. In 3 years time, pagdating po ng 5 years, halos 2 taon ka nang nag-harvest ng iyong takunan dwarf. Kita nyo naman, ito po ay papasok na po ng 13 years, pero ganito pa lang siya kataas. Yung ibang takunan dwarf natin, doble yung taas dito dahil sa nagdaang El Nino. Yung umusbong na lang ng umusbong yung dahon, hindi nakalabas yung bunga. Kasi yan yung nangyayari sa nyog. Na-experience po natin pag ang nyog ay walang bunga at humihigop ng nutrients sa lupa, nag-shoot up yung paglaki, palabas ng palapas yung bagong dahon sa taas. Pag walang bunga, mabilis po. Pero pag may bunga po siya, yung nutrients imbis na pupunta sa bagong usbong sa dulo ng nyog, napupunta sa bunga. Kaya hindi syadong bibilis yung pagtangkad ng nyog. Yun po yung nangyayari. Pero ito sa atin kasi, yung daang El Nino po 2 years, 3 years ago po, yan po nangyari sa ating takunan dwarf dito. Kaya ang tagal nating hindi nag-video ulit ng takunan dwarf natin, kasi halos parang mamatayan yung itsura nito noong mga panahon na may El Nino po tayo mga ka-agri. At yun yung nung panahon, sobrang taas ng presyo ng kopra dito sa amin. Umabot yata 60 pesos, 70 pesos per kilo yung kopra. Sa ngayon mahal pa rin, kasi nga kulang pa rin yung produksyon ng kopra. Pero ito kasi ating takunan dwarf, hindi natin ito basta-basta kinokopra.
pag sumobra lang sa mga ano natin, sa gustong bumili ng ating seeds po. Ang dami na po nating naibenta nito. Noon po nagbibenta tayo nito ay nasa 150 pesos yung bawat piraso, yung ready to plant. Mayroon na siyang 1 foot na taas na tubo. Yun po yung ating presyo. Pero sa ngayon po kasi sadong mahal na. Umabot na po ng 300 pesos yung bawat piraso nito na may tubo. Pero pag wala pang tubo, nasa 150. Pero pag fellow farmer po, farmer price po yung pagbebenta natin, hindi po pang commercial. Pero sa ngayon po currently ay kulang na kulang yung ating planting materials. Kakabunga pa lang kakabunga pa lang. So po, at marami nang naghahanap ng planting material dito sa atin. Pero napaka-limited po talaga. Maybe next year pa po talaga kasi kakabunga pa lang, hindi pa ito tutubo. Kasi ngayon bukong-buko pa lang. Naumpisa na naming magbuko noong isang buwan. So yun po mga kagriro namang dapat gawin natin pag tinamaan na ng kambing yung mga bagong tanim nating takunan dwarf. Pag hindi po natin gagawin yon at paulit-ulit lang ginagawa ng kambing yon, yung ating takunan dwarf is magbubunga po siya instead ng 3 years to 5 to 4 years. Abutin ka ng 6 years hindi pa magbubunga. Hindi pa po talaga magbubunga yung ating takunan dwarf. Mayroon nga ako dito, magti 3 years na hindi pa rin nagbubunga. Pakita po natin sa inyo mga ka-agri. Abot oh. 13 years na lapit na. Ito yung isang puno dito. Yan po, magti 3 years na. Pero hindi pa lalabas. Wala pang lumalabas na bagong sign ng flower. Papasok na ng 3 years. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, may tinamaan po ito ng tawag ng El Nino. Kaya naantala at ito'y muntik na rin mamatay. At plus pa ng pinasok po ito ng beetle. Yan po, coconut beetle. Yan po. Bamat sa kanya. May mga butas-butas. Hanggang doon sa taas kasi gustong gusto talaga ng coconut beetle yung mga ganito. Kasi manamis-tamis yung lasa sa loob. Pero hinihintay ko nga sabi ko baka may lalabas ng bagong flower dito. Wala pa talaga. Naantala siya kasi nga dahil na-stress masyado ng nagdaang El Nino. So maybe next year pa ito magbubunga mga ka-agri. Dati kasi yung sa ilalim dyan, may lumabas ng mga dito pa lang, lalabas na yung bunga dito. Of course, dahil nung pagtanim natin, alagang-alaga po nun, yung bunga naku halos aabot sa lupa Kasi hanggang dito mga 2 feet lang yung height, lumabas yung bunga. Pero yun, sa mga puno natin dati, dyan sa ilalim, dahil nung unang bagong tanim natin dyan, alagang-alaga po sila mga ka-agri. 4 na beses tayong nag-fertilize sa kanila sa loob ng 1 taon at 2 times tayong naglagay ng salt fertilization. So biglang lumaki yung mga unang tinanim natin dyan sa ilalim. So yun, sana ay nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa inyo. Sa araw na ito, huwag po pabayaan yung ating mga bagong tanim na mga coconut pag ito po ay nakagatan ng ating mga kambing. Hanggang sa muli, God bless us all.